Bukod sa market structure, pwede nyo rin gamitin ang draw on liquidity sa pag-build ng bias nyo. Okay? Na if ever, okay, magkaroon ng draw on liquidity sa areas, it's either the external or internal, it will give you the opportunity, okay, to look for a setup. Setup pa lang. Kasi hindi every draw on liquidity bibigyan kanya ng setup. Okay? Pero syempre, using draw on liquidity, okay, makikita mo kung saan yung pupuntahan ng market. So, pag-usapan natin. So, pag gumagamit kayo ng draw on liquidity, okay, kailangan maintindihan nyo, okay, ang external and internal liquidity. Para magawa yan, kailangan identify kayo ng high and low. Okay, the range high and the range low. So, ano ba yung pwedeng maging range high or range low? Pwedeng Asia high, kunwari ito yung Asia high, ito yung Asia low. Yung session highs and lows. Okay? Ano pa? Pwedeng ito yung previous day high, ito yung previous day low. Pwedeng ito yung previous week high, ito yung pwedeng previous week low. Okay? Pag meron ka ng previous week high, linyahan mo yun. Previous week low, linyahan mo yun. Previous day high, previous day low, linyahan mo yun. Okay? Para makita mo at para makabuild ka ng bias mo. So, lahat, okay, pag ito, nalinyahan mo na sila, lahat dito, ito, dito, sa labas niyan, ito, simula dito hanggang dito, yan, dito hanggang sa, pataas, okay, yun yung tinatawag na external range liquidity. Okay. Tapos dito, okay, meron din tayong tinatawag na internal liquidity. Okay, pwedeng mga swing lows, pero pinaka-effective sa lahat is the fair value gap or yung imbalance. Okay? So, may dalawang scenario lagi sa draw on liquidity. Unahin natin yung internal to external. Okay, ganito yan. Now, so internal, yan, nakapag-build ka, magbibuild ka ng bias mo, ito. So, plot mo yung fair value gap. Okay, so anong mangyayari? Possible. So, kapag ito ang tinitingnan mo, ang tanong, anong anong trend? Bullish, di ba? So, kapag yung market, okay, bumaba dito sa fair value gap to fill these imbalances, okay, yun yung tinatawag na internal. Now, paano yung kasunod yung external? Now, because ang bias natin is external, ang external na pupuntahan niya ay pataas dito sa range na to. So, kapag yung market, okay, bumaba dito, hahanap ka ngayon ng opportunity to long papunta dito sa highs na to. Kasi kapag bumaba yan, may matitirang highs. Yan, may high dito, may high dito. Okay? So, yun yung internal to external. Paano naman yung external to internal? Ito, external to internal. So, yung market, aakyat siya dito to clear this high. May high pa dito. May high pa dito. So, i-clear niya yung high. Ngayon, may naiwan imbalance. Anong gagawin ng market? I-rebalance niya. Okay? Diba? Tapos break of structure pa yan. Diba? Break of structure. Break of structure. So, i-fill niya to. I-fill niya muna to. So, dito pwede ka maghanap ng short. Okay? So, yun lang. Sana may natutunan kayo.